usapan paano ginamit ang pondo na ibinigay sa ahensya. In other words, magkaiba yung type of audit. The So it's type the of what, audit, not the how. It's just, yes, what is yes, out there, yes. but not the how. Oo. Ah, okay. Yung isa, when it Hmm. comes to compliance with accounting standards. At the very least, ang biro ko nga dyan, ang ginigradean mo dyan yung accountant. Kasi parang sinasabi, uy, ang Magalingan husay na na ako. mag-present ng accountant ng financial statement. At pwede akong mag-rely doon sa assertion in terms of ang asset ba ay talagang pag-aari, yung asset ba ay nag-i-exist, di ba? Yung receivables ba ay valid at meron talagang tinatawag natin, meron talagang valid na panggagalingan, di ba? Pero hindi natin tinatanong kung ito bang mga pera na binigay at yung budget na binigay nagastos ng tama. Okay? Those are two different types of audit. Kaya sinasabi natin, the audit opinion is just an expression of the auditor in terms of her analysis and examination of the financial statements as to the accuracy of the application of accounting standards and consistency in terms of its application. Pero yung tanong, kumbaga ganito yon, yung confidential funds, papasok yan as expense. So pagdating ng audit opinion, ang sasabihin lang, ito bang confidential funds na 120 million ay nakalibro, lumabas dun sa ano as expense, okay, nasa financial statement. Pero hindi sakop ng audit opinion yung pag-uusap kung valid ba ang paggamit Aha. ng So, confidential so fund. basically, nag-point A to B ka lang, pero hindi mo masabi paano siya pumunta from point A to B. So, dalawa, iba yon, iba yon. Okay, so I Oh, think that explains to people. So, kasi alam natin na weaponize itong mga technicalities yes, that's to right. palusot. So, speaking of palusot, let's talk about the whole Piatos Mary Grace episode. Based on your own analysis and all these years also. So what exactly went wrong dun sa confidential fund under Sara Duterte based on the available evidence or yung mga exposés na meron tayo? And I want to go back to the Jimmy Bondoc back and forth because again our good friend there I think wanted to try to, but lahat naman ng fund pwede naman ma-corrupt, hindi naman ibig sabihin dapat tatanggalin. And then of course you emphasize hindi ito issue ito ng auditing, and when it comes to confidential fund the rules of audit are very different. So, pwede natin explain, unang-una, saan ba galing itong confidential fund phenomenon na yan? Because I remember President Aquino had confidential fund, but very limited. And then it Correct. exploded under Digong. Justice Carpio, one of our regular guests here, talked about how his fellow Davaoenyo, Duterte, essentially invented this whole confidential fund, LGU phenomenon. What is your read of this whole confidential fund phenomenon? Okay, let me be the one. Kanta yan, ha? Let me be the one. Okay. Una muna yung history, ano? When we drafted the 2015-001, it is under the environment na medyo tawagin natin na may konsensya yung mahawak ng confidential funds, no? May konsensya in the sense na maniwala ka ba, walang intelligence funds ang si President Noy, pero may confidential funds siya. Pero ang confidential funds niya 500 million. And take note, Christian, take note, Richard, sorry. Ito yung time na nagkakaroon ng backdoor negotiation para doon sa peace agreement. Remember that? Pero Yeah, 500 yeah, million yeah. And lang then ang on confidential fund. Mamasapan and Oo. all that. So, Kaya so in different short, agreement. there's a basis because you're president, you're commanding Oo, chief, there's malinaw. sensitive. Oo. Yeah. Okay. And then, malinaw din nun yung mga ahensya na dapat bigyan. Siguro, shortcutin na natin, ano? Walang intelligence funds or confidential funds sa Department of Education nun. Kahit yung OVP, di ba? So, yon. So, and I mean, OVP, when I say OVP, Si panahon ni VP Pinay Leni. nun. VP Si Leni. Pinay. Si Pinay meron, oo. So, what we're trying to Sorry, I just say had to is, clarify that. oo, best friend kami noon. Okay, we just want to say na nandun din sa history, di ba? Nagulat ka pagdating ng Digong administration and then onwards, nagbalon ang Confi and Intel. At hindi lang yon, dumami yung ahensya na nakikuha, di ba? Nandun na yung Department of Education, nandun na yung NTL, and yun, yung Yes, LCAC. LCAP, Yeah, 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 yeah. yeah, NCAC, etc. Ano? At lalong-lalo na mga LGUs, di ba? Ang LGUs, ano, meron silang tinatawag na peace and order funds. Pero the entire fund, ginawa nilang parang confidential fund ang treatment. So I would say, ito yung height ng tinatawag nating weak regulatory environment. Meron kaming term na ginagamit dyan. Para bang napakahina ng regulatory mechanisms. Hindi gumana. Ano? And second is yung tinatawag nating the height of non-compliance.
Ito yung tipong, ano ba yung auditor na yan? Ihulog natin sa hagdan. So it encouraged government Totoo, officials, malakas ang loob natin kasi si Presidente nagsabi, wag pakinggan yung COA, kidnapin natin, ihulog natin sa hagdanan. So tumaas yung level ng non-compliance. I will cite one. Alam mo, dumating tayo dun sa stage na dumami ang local government na hindi nagsasubmit ng financial statements. Alam ba natin ang ibig sabihin nun? Hindi natin naririnig yan, pero Talantaran na talaga. Wala kaming pake. We'll oo, just do whatever ayoko we want. mag-submit ng Yeah, financial statement. So ilang taon, ilang probinsya yung lakasan ng loob na hindi nag-submit ng financial statement. Noong panahon namin, if I may, at marami naman yan, ano, when I say namin, syempre tatlo yung umuupo sa CP proper at kasama na yung ASCOM at directors, no? right. Buong commission yan. Noong time namin, kapag na-late ang submission ng financial statement, pinupukpok na namin yung mga auditors. Pinupukpok in the sense na tatawagan ko na yan, kakausapin ko na Follow up. bakit hindi nalabas yung ano. And personal ko nire-review yung mga audit reports nun eh. Dumadaan lahat sa opisina ko. Kaya alam ko by hand kung ano yung itsura, quality ng audit na lumalabas. Plus, alam ko more or less yung level of compliance. Kasi pag tiningnan natin, Richard, yung tinatawag nating control environment. Kumbaga, ano yung tone at the top? 'Di ba? Ano yung tone at the top? Mostly, ganyan yan eh. Pag sinabi mong, sino yung nasa head, sa taas? Matino ba? Mahigpit? Okay, yung mga tanong, alam mong ganon, alam mo na medyo ano kung ano makikita mo. So sa control environment, kung nakita mong tumataas yung non-compliance, lumalakas ang loob ng mga magnanakaw. Di ba? Magsisimula muna sa hindi pagsunod, ay yung hindi pagsasubmit ng financial statement, malaking implications nito eh. So, Hindi mo na nagsusnowball ito. Nagsusnowball Oo, na. di ba? Oo. Hanggang sa hindi ka lang hindi nagsasubmit ng financial statement. Hindi ka na rin sumusunod sa audit regulations. So, ang ibig sabihin, hindi ka na nagpa-public bidding. Puro negotiated contracts na lang. Hindi ko sinasabi sa isang particular na administration lang ito, Richard, na I'd like to be fair. Kumbaga, ang ibig ko sabihin ay, yan ang lumobo at naging kalakaran through the years. That's why tumakbo ako eh. Tingin ko kailangan nating i-check yan eh. 'Di ba? Napakataas ng level of non-compliance, napaka-weak ng regulatory environment. Very weak. Wala bang, in terms of constitutional mandate or enforcement capacity, what can COA do pag ganyan kakapasaway yung mga opisyalis or politiko? Meron, meron. Pero alam mo, eto very honest na sasabihin ko sa'yo, nalulungkot ako kapag sinasabihan ko sometime yung mga taga-COA, oh, ano to mga naririnig ko? Anong nangyari? Bakit? Naku, ma'am, ah, mahirap nang magsalita. And then I will say, uy, para namang hindi nyo nakita kung paano natin ginawa yan. Eh, kaya nyo yan kasi matapang ka. In other words, nung nagsimula yung tipong, ano ba yon, yung pagmumura, ang tipong ano, di ba, yung open attack to the Supreme Audit Institution, somehow nabahag ang buntot nun eh. Nabahag ang buntot ng ilang auditor eh. And yung iba naman matapang, ano. Pero alam mo yon, matapang ka, papasok ka sa ahensyang hindi kay ginagalang dahil lumakas ang loob nila. How do you feel, di ba? And we have to establish the fact na the auditor is only as good as yung recommendations mo tinatanggap at ini-implement ng ahensya. Kahit anong galing mo, kung hindi i-implement ang recommendations mo, walang kwenta yung audit mo. So ito yung delicate balancing, di ba? So napakahalaga sa akin ng tinatawag na control environment. Naaapektuhan yung mga institutions na nagpapatupad ng accountability at nagpipinta ka ng isang environment o ng isang observation na sige, labo-labo na tayo. Everything is okay. Kanya-kanya ng kuha, kanya-kanya ng tira. And that's exactly what I'm observing through these years. Sinasabi ng marami na norms are also very important, hindi lang yung mga written rules and constitutional Correct. provisions. Once the norms change, everything can change, no? At nakikita natin even sa Amerika, no, na supposedly cradle of modern democracy, meron kang presidente na openly saying he might defy even the Supreme Court. So norms are very important at kung meron kang presidente talaga na walang respeto sa institutional checks and balances and separation of powers, meron ka talagang problema. So let's talk about your decision to run for the Senate. First of all, I think a lot of people were very encouraged kasi sawang-sawa ng tao sa mga kakabudots na mga kaibigan natin. Meron na akong bagong term, budul-duts. Budol na budots. Kasi parang, sounds similar. So for me, it's an insulto ito sa voters, insulto ito sa demokrasya natin eh.
At the least we can do is to give people options. So salamat sa inyo, Commissioner Mendoza, for giving people option, but not only any option, an option based on these years of dedication, experience, and courage. Ano yung thought process nyo before throwing your hat into the ring, proverbially speaking? Yeah. Okay, Richard. Yung ba namang team kadiliman at team kasamaan na lang pagpipilian mo? Hindi ba So mag-thank you tayo kay Harry Roque. Is that right? Mag-thank you tayo kay Harry Roque for kumapit making the siya, di stakes ba? clear to us. Oo. He made the Naantog stakes. ako doon. Sabi ko, grabe, oo nga, no? Team kadiliman, team kasamaan. And my question is, sila ba yung magre-recruit sa atin? 'Di ba? Hindi ba dapat tayo ang mag-recruit sa kanila? So sabi ko, dapat there has to be someone na nasa gitna na who will be able to show, hoy, team kadiliman, hoy, team kasamaan. Meron, andito kami. Pwede kaming panghawakan. That's why I make sure na if I run, wala silang kayang ibato sa akin, especially in the fight against corruption. Kasi yun yung ano the fight against corruption is too personal. Too personal in the sense na yung perception of corruption, matindi yan eh. We would rather believe na magnanakaw din yan. Magpapayaman din yan. Rather than, huy, hindi yan na-corrupt nung 27 years. Huy, matapang yan. Tinaya niya yung pamilya niya. No. That's why I run. Because gusto kong bigyan ng option yung public. Kung meron bang hindi corrupt, at kung meron bang nakakaintindi ng gobyerno, may 27 taon na itinaya sa paglilingkod bayan, nagpakita ng kasipagan, kinilala dito at sa ibang bansa, inyo bang pagtitiwalaan? And that is my biggest challenge to them. Ngayon, ako naman yung nagpapasalamat. Nagpapasalamat ako sa iyo, Richard, kasi itong mga ganitong usapan, syempre exposure ito on my part. Wala naman akong pambayad sa mga TV program, di ba? Nagpapasalamat din ako sa taong bayan. Alam mo kung bakit? Hindi sila natagalan pagsuporta. So ngayon, kanya-kanyang paggawa ng tarpaulin, di ba? Kanya-kanyang gawa ng social media, ano, kanya-kanyang post. And I must admit, talagang tumatawid tayo sa social media. So tingnan na lang natin kung mako-convert ba natin itong tawag nating social media ano into actual votes. But you also Yun. had a very successful debate with yung dating kapuso ko si Jessica So. That was a great performance. I was a competitive debater, so I can see if someone's a fast thinker. Talagang kinain niyo ng buhay yung kaibigan natin sa kabila. Mag-gitara ka muna, pare. Um, uh, That was, did you prepare for that or that just came viscerally to you? Dahil sanay na sanay ka sa mga palusot ng mga politiko, apologies nila and all of that. That was very quick thinking, ah. Na-impress talaga ako doon. And I think that was yung breakout moment yun, no? And since then, very organic yung pag-grow ng the whole Heidi Mendoza. Parang nagiging kilusan ito. Yung kaibigan natin si Alan Herman, who's the branding expert. Sabi niya, ito sa mga pinaka organic, of course, nag-release din ng ibang surveys. Nakikita natin na pataas ka ng pataas. You're already now in the top 25 out of 66 candidates. So you're already in the 30th, 25th percentile. And pataas ito ng pataas. Where do you think this is coming from? At saka, ano yung mga kailangan nyo pang gawin para tuloy-tuloy itong momentum na to? Because I'm sure you're not just there to be a disruptor, right? You're there to really give people an option. Okay, Richard, I must admit, kabang-kaba ako. Kaya hindi mo napansin yung kaunang portion ng debate. Nandun ako sa tabi, hindi ako makalakad sa gitna kasi nanginginig yung pa ako. No? Doon lang ibinigay yung Malamig tanong. yata aircon din sa amin dyan dati sa... Oo. Actually, hindi ako kinakabahan na baka hindi ko alam. Kinakabahan ako na baka mablangko yung isipan ko kasi kakabang-kaba ako. Ano? That was my first ano na maging isang ano, tumakbo bilang isang senador. So yun ang first ano ko ng fire, di ba? Parang baptism of fire kasi first time ka, no? Second, ano yung paano natin sinusustain ito? And this I am so thankful doon sa ating digital team. Alam mo ba kung paano nabuo ito? Everything is on volunteerism. Yeah, very organic. Nagsimula kami, yung grupo namin na parang kailangan nating labanan yung disinformation. Siyempre ako nag-commit doon kasi sa akin, first time kong narinig na yung audit report ginagamit sa fake news, 'di ba? Yun nga yung tipong, oh hindi Kaya buti totoo nga na may na-clarify nyo ginagawa kanina eh. Yung hindi yung Oo, destination, it's how you spend it. oo. That's what man. Di ba? So, dito lang sa Pilipinas na pati audit report naging subject ng fake news, di ba? So, meron kaming grupo yung Fighting for Disinformation, yung Pili Nation. Ano, doon kami nagsimula. So, most of my volunteers doon nang galing. So, nagkaroon kami ng digital campaign team, tapos nagkaroon ng tasking, hanggang sa nakita namin parami na ng parami. Na andun na yung mga iba't ibang volunteers. Meron na kaming Doctors for Heidi, meron ng Catholics for Heidi. Isa Right. lang siguro yung kakaiba. Ang kakaiba,
wala ako masyadong negative bashing eh. Na ano nga ako, nalulungkot ako. Ang yabang. Tutulungan ka namin dyan ni Ay, Mr. Ron. Don't worry, mapunta tayo dyan. No, no, no. I think it's a very good way, literally constructive. Kasi sa totoo lang, blanco ang, I think even kami, yung mga supposedly we know bureaucracy and governance, but para sa amin, medyo, kasi accounting ito eh. It's very technical, specialist issue, pero ang laki na implication nito para sa ating demokrasya. So, kaya nagpapasalamat kami sa iyo na guro of essentially auditing ay may pake dito sa ating politika at hindi purong budots lang ginagawa. Pagdating sa explanation sa ating mga kababayan, Commissioner Mendoza, paano yun explain para maintindihan ng ating mga kababayan? Kasi ako, from my own experience, especially back in the day, kasi nung time nakapuso ako, Tagalog lang dapat eh. So, ini-explain ko yung on clause, for instance, no? And then one day may makikita kang kaibigan natin na from humble background, sabi niya, Prof, ang dali lang pala yung on clause na yun, pinapakomplikado yung iba, nag-Latin-Latin. Sabi ko, hindi, simple lang. Ito yung territorial, ito yung contiguous zone, ganun, ganun. So, ano yung ginagawa nito para maging relatable itong mga technical accounting issue? Dahil, syempre, I think visceral, maintindihan ng tao yung issue ng corruption at saka ano yung nawawala sa kanila. Pero how do we make this, I don't want to use the word cool eh. How do you make this more relatable, Commissioner? unang-una, this has something to do with my being a teacher. 'Di ba nag-teacher ako after ako na naging commissioner. And then yun yung nakita ko. Sabi ko, bakit pag ako ay sumasayaw, mga 5,000 kaagad yung nagla-like. Pag nagle-lecture ako ng public financial management, tipong 700 lang. So sabi ko, kailangan Buti may isipan ko. 700 ba? Oo, kailangan may creative way ako ng pagtuturo ng accounting. So I started with, how do you define accounting? Hindi yung tipong it is the art of summarizing, recording, classifying. Kasi boring yan eh. Matatakot ang estudyante yan eh. So paano ko siya itinuro? Accounting is the art of relationship. O, di ba? Di parang kilig na kilig kagad sila kasi it's about relationship, di ba? Pugot ka agad. Oo. Dinala ko na ngayon sa public financial management, 'di ba? Ano yung public financial management? Para kang tatay o nanay at ang ating pamantayan, papaano nyo pinaghahati-hati yung pera ng mamamayan. And then I have the black magic story, 'di ba? The black magic, yung black magic chocolate na sinabi ko nga doon sa aking mga interview na papasok ako sa kwarto ng tatay nanay ko, nandun lang yung lata, nandun yung barya, hindi ako kumukuha ng mahigit sa baon ko kasi iniisip ko may kapatid akong hindi makakaaral. May kapatid akong mawawalan ng Na may pamasahe. trade-offs, may trade-off. Dito ko itinuro yung public financial management. Nung nakita kong nag-hit ako sa mga estudyante, then nagpunta ako sa graduate school. Nung nakita kong na-develop ko yung passion, naging interested sila sa napaka-boring na topic ng public financial management. Sabi ko, kaya ko nang itawid dito. Kaya ko Yan nang mo ba, kumanda. magbudots ka tapos nag-explain ka. I always Ang say it. ginagawa ko yun. Exactly Sasayaw nga. ako ng kung fu na ini-explain ko Exactly. yung Ay, pension. kung meron na sila bongo nung isang araw, everybody wants. Para medyo Team China tayo. So, just very on the side lang to. So, bakit kung Team Suka, sino ka? Ba't Team Ube kayo? Paano niyo piniling kulay? Why that color? Why not yellow? Why not pink? Why not red? Why not blue? Ano yung proseso for choosing yung ating paboritong color? Nung bata ako, ang favorite color ko ay pink lilac. Totoo yon. Okay. So, of course, somebody na yung pink, ano? Ayaw naman natin masabing tayong hard tayo pagkopya. So, I go for lilac. Tapos sabi nung aking mga kaibigan, parang mahirap yan. Mahirap maghanap ng kulay na yan. Ganito na lang. Pag ikaw ang tatakbo, ikaw yung kandidato, naka-violet ka. Ang mga followers mo, naka-lilac or lavender. So, that's it. That's the Yeah, color. lavender. Mas madaling. Hirapan ako mag-isip pa. Yeah, I was wondering nga eh. Actually, kahapon rin kausap natin si Ranji Dry ng Octype. Bakit naging purple? Sabi niya parang pinaayos sila tapos something went wrong, purple ang lumabas. So, inangkin na lang nila. So, I'm just saying, it's an interesting story. Going back to this, so far, anong experience nyo? Kasi election is, the campaign itself has just started. Ano yung mga biggest learning lessons nyo before the campaign and now as you get into the campaign, ano yung, without giving it away too much to the enemies, right? Ano yung mga strategies nyo. And obviously, papunta tayo sa paano makatulong ang mga kababayan natin sa mga katulad nyo na mga good change makers who rely on organic organization. Okay, una, syempre, lagi akong totoo pag kinakausap, the pain of betrayal. At hindi ako sanay dyan, di ba? So, nung nakita ko na, oo nga, ano, yung friends mo, hindi mo lahat yan friends.
natutunan ko yan. Yung kasama mo dati, hindi na sila kasama ngayon. So sabi ko, since ganito na yung politika, ito siguro yung weakness ko. Hindi ako sanay na nabebetray eh. I'm very warm, I'm very sincere. So pinag-aralan ko, paano ko i-segregate yung issue from my personality. Paano ko i-shield yung aking kampanya dito sa mga usaping ganito. That's one. Second, ah tingin ko ang pinakamalakas na hatak ko sa tao, yung tinatawag na relatability. Yung relatability, yung nakaramdaman nila, when I talk sa interview or kahit saan, nakikita nila yung sincerity sa aking mata. At kaya ako mahabang magpaliwanag. Kasi I always try to put my thoughts in a context na makaka-relate. Halimbawa, ayuda. How do you explain ayuda? Parang may auntie ka na nagpunta sa abroad, nagpapadala siya, di ba? So, yun ang ginagamit ko. So, that's one, yung relatability. Third, I think is the timing kakaiba eh. Napaka-jaded ng talagang naghahanap ang tao ng Yeah. pagtitiwalaan. So, yan, yeah. And then pang-apat siguro, alam ko, may confidence ako na wala silang kayang iba to. Kaya talagang hindi ako natanggi sa interview. Kung biglaan ang tanong, biglaan ako sumasagot. Wala akong sinasabing bigyan mo ako ng advanced question. Tanungin mo lahat ng nag-invite sa akin. I never ask for kasunod, lagi akong talking from the heart. I have never read any speech or any interview. It's always ganito, wala akong hawak, sumasagot ako mula sa puso. Yun. I think yun yung nakakonekta sa tao. Kaya malakas ang loob kong magsabing, mag-ambagan po tayo. Kasi ang sa akin, nandun na ako sa confidence na naipakita ko sa kanila na itong aking takbo ay hindi ko lang takbo. Takbo ito ng bawat Pilipino na nangangarap minsan magkaroon tayo ng kagalang-galang at totoo na totoong maglilingkod sa mga tao. Yun yun. At kapatid ni Ma'am, the late Ma'am Miriam Defensor, we would, I mean, everyone's looking for someone like her, to be back, or people like her. I mean, may mga matapang tayong mga senador katulad ni Riza Ontiveros, but she's alone eh. We need more strong women, strong leaders. So, salamat talaga for that effort. Ma'am Heidi, maybe this is a bit more sensitive question, but obviously, my team Kadiliman, my team Kasamaan, are you planning to team up, or you were saying you're already part of a team? Ano yung mga team liwanag? Meron ba tayong team liwanag sa election na yan? Third force? Alam mo, ano yan eh, anong tawag? Like-minded candidates, or if I can put it that way? Oo, we tried so hard. Sambayan tried, di ba? Nag-put up kami with candidates and Justice Carpio of course announced it, right? Pero hinahanap ko sana yung natural na, paano ba natin yun? Yung kusang loob na pagsasama-sama. Pag-ipon-ipon. Yeah, Oo. correct, correct. Ngayon, ang learning ko, sa gitna ng tinatawag na political strategy, mukhang hindi darating yan. Kaya ang ginagawa ko na lang, mag-isa ako, total, ako naman talaga ay independent, di ba? Kung halimbawang Yeah. ako ay isama ng makabayan, okay. Kung halimbawang may naniniwala na maganda kaming magsama ni Luke, okay din. Kung sinasabing kasama ko si Kadodong, okay. Kung Kiko Bam, okay din. In other words, hinayaan ko ang mga mamamayan na sila ang partner o magbahagi sa akin sa ibang partido. Pangarap ko yun. Pangarap ko yung strong opposition. Pero sa tingin ko, dahil hindi pa ako politiko, hindi ko alam gawin yan. Baka pag politiko na ako, kaya ko nang makipagsama sa kanila. But yun nga eh, kasi parati kong sinasabi, hindi lang natin kailangan ng mas magagaling na kandidato at saka mas magaling na senador. Kailangan din natin ng mas malakas na organized na opposition, no? Kaya sabi ko, eto, mahigpit, talagang daming mga malalaking matinding kandidato dito, 'di ba? So some would say realistically you're looking at one or two slot maybe for the non-team K1 and K2. So naintindihan ko na maybe some people are saying let's just focus on our side. Pero ang sinasabi ko, there's 2028, which could be very open, di ba? Pag demokrasya kasi, long-term dapat ang thinking mo. As much as, of course, you wanna do and win in this election cycle. Pero wala naman silbi kung manalo ka lang para mag-isa mo lang nandyan sa Senado, masasapawan ka pa rin ng mga trapo, di ba? Kaya sabi ko, dapat ang focus dito ay kilusan. I understand, again, this is a sensitive issue. We had Franz Castro also on this show, and she said, wala, hindi kami inimbita, lang ang pipilitin namin sarili namin. So we had, that level Hindi of ka? comfort. Hindi ka Ewan ko sa kanya, sinasambayan? drama sila eh. Like, but
for me, again, I understand the complexities and difficulties and of course the competitiveness. Pero 12 kasing slots mo and there's so much room for, people to choose. Kasi hindi lang naman isang pipiliin mo eh, di ba? You can choose many good candidates aside from the usual ones. Honestly, ang tingin ko, parang pinoproseso pa. Alam mo yun? Parang pinoproseso pa. Siguro kapag nakapasok na sila safely sa 11 and 12, and then they start looking at us, di ba? Kasi nga naman, paano kung halimbawa, masyado rin tumaas and then kakompetensya pa, di ba? That's political strategy, right? So, ang tingin ko, hindi malayo yan. Umaasa ako. Ginagawa ko naman yung sarili kong bukas sa ganyan. Kami na yung nauna sa step na yan. Sambayan did it, di ba? Nag-ano kami, come up kami with 8 na in-endorse namin, ano. Pero parang hindi masyadong pumutok, Oo. hindi masyadong nag-create ng traction. So ang tingin ko at ang challenge ko, baka pwedeng mamamayan ang magtulak, di ba? And Which then is what I see. Ang dami mga pictures na sinasama ka sa ibang with Luke, with France, with Kiko and Bam, dumadami na kasi yung purple, green, and pink. So, nagiging organic, literally, even yung pagti-team up sa inyo. Na like, people are putting, parang crowdsourcing na ito, no? This is an oh, incredible, but I mean, it's crazy when you think about it. Bakit hindi organizing opposition? But at the same time, parang it's also very interesting na yung mga mamayan mismo ang nagtutulak sa inyo. Uy, magsama naman na kayo para kahit pa paano may team liwanag rin tayo. How can people help you, Ma'am Mendoza? I mean, this is organic. So at the end of the day, this will rely on volunteers, on support. Meron ba kayong website? May audit ba yung website nyo? Baka mamaya may meme coin ka bigla parang yung president ng Argentina. Like mamaya scammer pala. No? Maraming mga disruptor candidates na scammer. Is there like a Bitcoin you're selling that people can buy or something? Richard, balikan ko lang yung sinabi mo kanina, no? Tingin ko Please, please. naghahanap pa rin tayo ng isang leader na tatayo at magsasama-sama at magbubuklod-buklod, ano? So we are in that process siguro. I'd like to think so. Now, paano ba matutulungan? Una, ang lagi namin sinasabi, this is basically a digital campaign. So, like, follow, and share Heidi Mendoza at Facebook. And then, of course, meron tayong volunteers for Heidi Mendoza kung saan nag-uusap-usap yung volunteers and then nagki-create ng mga chapters and groups. And then meron din tayong Heidi Mendoza for 45 sa TikTok and we're also on X. Paano makakatulong? May iba't ibang mga youth na sila yung nagtutulak nito, ano? At sa kanila lang talaga ako pumayag na mag-raise ng funds kasi nung dati ayaw ko. To be honest, ayaw ko dahil sabi ko hindi ako sanay dyan at ayaw ko masira yung pangalan ko dyan. Pero nung nakita kong tipo nagtitipid ng baon yung mga estudyante, na-touch ako doon. So sabi ko, okay, I will endorse it provided public yung account at may audit. Okay? Marami naman tayong accountant. So how can you help? Like, follow, and share, of course. And then, mag-volunteer po tayo. I need creators. I need video editors. I need siguro yung tinatawag nating yung social media patrollers, yung magbubuo ng ano, magpapakalat, yung sasamahan ako sa mga palengke tours at sa iba't ibang ano sa mga simbahan, etc. Pero siguro isa lang yung talagang kailangan ko. Ang kailangan ko ipakilala kasi matapang, malakas ang loob ko na kapag ako'y tunay na nakilala, hindi ako hihindian. I am confident with that. Mataas yung likability, ang mababa is the awareness. So that is the help that I am asking. Awareness tayo. Yun yung game plan nyo for now. Kasi yung conversion rate nyo seems to be very good. I mean, I'm looking at the ratio. Quite good. Ang laki ng potential dito. And I'm sure people will get to know more about you as more vloggers, more, TV and other people also get to know you. Thank you so much, Ma'am Mendoza. Actually, I wanted to ask you a lot of other questions na on the GA, on Ayuda and all of that. But I know you have a lot to do and parang 1 hour na tayo. Ang bilis pala, di ba? Thank you so much, Commissioner Heidi Mendoza. I'll always call you Commissioner. I say the same thing to Justice Carpio. Once you're there and you did good, for life ka na, emeritus ka na. So I'm still gonna call you Commissioner Heidi Mendoza. Thank you very much, ma'am, for sharing your time. And if you have links or anything, yung mga volunteers, mga tao na pwede tumulong, please feel free to forward to me and we'll post it also on our different channels. After all, this is organic. After all, alam natin na not only your heart, but also your mind is in the right place. Kasi marami naman mababait na kandidato na tumatakbo eh. Pero kung hanggang budots lang, medyo wala tayong maabutan. Ang problema, ba't yung mga nagbubutos, I'm not also sure about their hearts, but I don't want to go there. Thank you so much, Ma'am Heidi Mendoza. Is there something you want to say before we wrap up this seamlessly 1 hour conversation we have had over kanina?
Gusto ko magpasalamat sa inyo at sa mga katulad ninyo, no? Lalo-lalo na doon sa mga tinatawag nating key opinion leaders, ano, na tumutulong sa pagpapakilala. At nagbibigay ako ng paanyaya. Sana mabigyan ng pagkakataon na mas makapagpakilala, mas makapagpaliwanag. And of course, ito po ay ating laban, hindi po laban ko lang. Kaya sama-sama tayo magdadasal. Salamat, Richard, at salamat sa mga followers and subscriber mo sa iyong programa. Magandang Salamat, gabi. ma'am, and looking forward to meeting you in person next time. Now, we'll try to catch you while in campaign para naman medyo mas visceral in person. I'm sure people will love it. Have a great evening po and talk to you soon. Salamat po. Good evening. Good evening. Maraming